Babalik na naman ang nag-iisang boy, pero boy. So ayun, ang topic natin ngayong umaga ay tungkol sa relasyon. Excuse me po. So relasyon na naman yung topic natin. Pero itong relasyon na ito ay sikreto ng panghabang buhay o sikreto ng mga relasyong panghabang buhay. So magbigay tayo ng mga sikreto. Ayan, di ba? Sikreto, dapat i-share natin yung mga secret ng ibang kaibigan natin, di ba? So nag-research tayo tungkol dito sa topic natin para ma-share din natin sa inyo, di ba? So ayun, ang ganda kasi nagkaroon tayo ng idea din, magkakaroon tayo ng idea kung paano nga ba ang relasyon na panghabang buhay. Number 1, una, oras para sa sarili. So dapat may oras tayo para sa sarili ng isa't isa, di ba? So maaaring ayaw nyong mawalay sa isa't isa na para bang gusto nyo palaging kasama siya, ngunit dapat ay maglaan din kayo ng oras para sa inyong sarili. Ayan, di ba? Madalas sa isang relasyon ay mas nagiging matibay kung mayroon kayong similarities ng iyong partner. Ngunit ang mga individual differences ay dapat ding respetuhin at pahalagahan. So dapat pinapahalagahan natin yung mga may kanya-kanya tayong pagkakaiba, di ba? Oo nga, at nasa loob kayo ng isang relasyon, dapat pa rin na magkaroon ng kalayaan ang isa't isa na gawin ang mga bagay na gusto nila para sa self-satisfaction. At achievement, gaya ng pagpili ng kaibigan, propesyon, at ng iba pa. Dapat ay palagi kayong nakasuporta sa isa't isa. So, support each other. Diba? Yun yung maganda sa isang relasyon na panghabang buhay talaga. Kasi nagtutulungan kayo, nagkakaroon kayo ng exchange idea tungkol sa panghabang buhay na relasyon. Pangalawa, dapat ay tapat kayo sa isa't isa. Diba? Parang, ang tawag dito, faithful. Yan, tapat. Sana all tapat. So, dapat tapat kayo sa isa't isa. So, diba? May katapatan. Ito ay isa sa pinakasusi para sa maganda at matatag na relasyon, di ba? Dapat may trust, may pagtitiwala din sa isa't isa, di ba? Napaka-importante nito dahil ang pagiging open, at honest din ay ang pundasyong bumubuo ng tiwala sa inyong relasyon. Dapat ay tapat kayo at pagkaisipan na kayong dalawa ang magkakampi. So, dapat iniisip nyo na kayo lang dalawa nagkakampihan, di ba? So, huwag kayong mag-away. Ang pag-away, minsan okay lang yan. Pero dapat inaayos din ninyo agad. Hindi yung bukas o next month pa kayo mag-aayos. Napag-usapan. Di ba? Dapat ay tapat kayo at pagkaisipin na kayong dalawa ang magkakampi at kahit anumang mangyari ay kayong dalawa laban sa mundo. Ngunit dapat ay sabihin pa rin natin na ang kamalian ay sa ating partner. So dapat sinasabi din natin yung pagkakamali ng isa sa atin, di ba? Pangatlo, magkaroon ng pangunawa. Wow, dapat may pangunawa. Lalo sa mga oras na hindi nagkakaintindihan, sa tuwing kayo'y nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ng inyong partner. Maglaan ng oras para pag-usapan ang problema. So dapat may oras na kayo ay mag-usap. So wag niyo lang itulog yung problema. Dapat inyo ding pag-usapan, 'di ba? Sa isang araw o bago kayo matulog. Yan yung sikreto din ng isang relasyon na pangmahabang buhay. Maglaan daw ng oras para pag-usapan ang problema. Intindihin ang bawat isa at hangga't maaari ay maging open-minded. Mahalaga rin na pakinggan ang side ng bawat isa upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at mas maging matibay pa ang relationship. Dapat ay ikalma din ang ating sarili kapag kayo ay nag-uusap. So, kain ng pride. Yan, yun yung mga sikreto ng mga may magandang relasyon at mahabang relasyon. Kain pride. So, pag-usapan, mabuti, at wag maging high blood sa isa't isa, di ba? So, dapat talaga tayo ay may interaction at pagmamahal sa isa't isa. So, number 4, matuto kang i-appreciate siya at supportahan siya. So, dapat matuto tayong mag-appreciate. Matuto tayong mag-appreciate ng mga bagay na ginagawa niya o ginagawa ng other partner para magkaroon tayo ng magandang relasyon. Talaga namang panghabang buhay, di ba? Sana all. So, ayun, sabos pa, dapat ay maiparamdam mo sa kanya na lagi kang nariyan. Dapat kapag nalulungkot siya, ay ikaw ang unang papasok sa isip niya. Di ba? The first person that will
inside my mind. Oh! Di ba? Sa tuwing kayo yung nagkakaroon ng hindi pagkaintindihan ng inyong partner, maglaan ng oras para pag-usapan ang problema. Intindihin ang bawat isa at hanggat maaari ay maging open-minded. Mahalaga rin na pakinggan ang side ng bawat isa upang maiwasan ang hindi pagkaintindihan at mas maging matibay ang relationship. So, ang ganda ng mga sekreto. Ito yung mga sekreto talaga na talaga namang kailangan nating sundin at siyempre i-apply din natin sa ating relasyon. Wag lang kayong manood dito sa ating vlog at wag lang kayo na pakinggan yung ating mga sinasabi. Dapat i-apply din natin 'yan, di ba? Para naman maganda at magkaroon tayo ng matiwasay at mahabang relasyon. Number 5, next. Huwag ka agad susuko. 'Di ba? Pag sumuko ka kasi, ando na yung point na alam mo naman pala na masusolve na yung problema, pero sumuko ka na. So what if the time na sumuko ka, nagkaroon din pala, example, nag-away kayo, di ba? So kinabukasan, sumuko ka na agad kasi parang huwag na, paulit-ulit na lang. Pero what if nandun na pala yung way na magpagbabago para sa hinaharap, di ba? Sana all. Walang perfect relationship. May nagkakamali rin. Kaya dun sa mga pagkakamaling nagagawa natin, piliin mo yung lesson na kung anong ituturo sa iyo at isa sa puso mo, di ba? Para next time, huwag mo nang gawin. At dapat kapag nag-aaway kayo ay hindi hiwalayan agad ang naiisip nyo, di ba? Mayroon talagang pag-aaway ngayon, bukas away ulit. So, hiwalay na, di ba? Wag, dapat mayroon kayong pag-uusap, di ba? Pag-usapan ninyo ang mga bagay-bagay na dahilan ng problema, dahilan ng pagsilusan, di ba? Isa yan sa relasyon, yung mga selos-selos, di ba? So, kailangan yung pag-usapan talaga ng masinsinan, di ba? Para kayo ay magkaroon ng maganda at panghabang buhay na relasyon. O, di ba? Ganun, guys. Yun yung mga sikreto ng mga taong, kung may mga kilala kayong may mga relationship na talagang ang tagal, ang haba. So, bigyan din ninyo ng time na makinig sa kanilang kwento. Makinig sa kanila kung paano sila nagkaroon ng ganong relasyon, di ba? Merong 50 years na, di ba? Merong matagal, bago pa lang, di ba? Hiwalay agad. So, dapat magkaroon tayo ng tawag doon? Idea sa taong may mga relasyon na mahaba at mahaba talaga, di ba? So, ayun guys, grabe na sana naman ay wait lang. Sana naman ay nabigyan ko kayo ng magandang topic ngayong araw ng Lunes, di ba? So, ayun. Thank you so much, everyone. Shoutout tayo. Shoutout sa ating mga ibigan sa US, Canada, Switzerland, Germany, Denmark, Australia, Hong Kong, Singapore. Maraming salamat sa inyong panunood at pagsuporta palagi dito sa ating YouTube channel, di ba? Ayan. Thank you so much din sa ating mga kaibigan sa Norway, Canada, ayan, sa Denmark. Ayan, nasabi na natin. Sa Korea, ayan, sa Japan, annyeonghaseyo, sa Korea. At maraming salamat sa ating mga kaibigan sa Luzon, Visayas at Mindanao, syempre, sa mga taga Manila, na kaibigan natin na lang dyan palagi sa ating sumasuporta. Baguio, La Union, Laguna, Batangas, ayan, ang dami nating kaibigan na talaga namang sumusuporta talaga palagi. Ayan, paalam na ulit tayo at mag-isip tayo ulit ng mga bagong magandang topic next time. Ayan, bye-bye, see you again soon. Ako nga po itang iisang boy, lagi nasasabi tayo mag-iingat, magdasal, manalangin, na sana tayo ay magkaroon ng magandang buhay araw-araw. Nagpasalamat din tayo sa maliit or malaking bagay na biyaya natin na tatanggap mula sa may kapal. Bye-bye, see you again soon.